Shout out for everyone. Ito ngayon ang weather ng Abu Dhabi. Makulimlim. Umulan po kaninang madaling araw, kaya ang aming sasakyan na si MG suffer to be. Kaya lang konti-konting linis. Yan, tinan nyo ang paligid ngayon, makulimlim. First na ulan itong year na ito, 2023, dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ayan si Beginners. Siya po ang aking camera lady. Yan, makulimlim po ang paligid. Ito yung Sigside Road. Ayan. Shout out po ang discarding mami. Shout out sa iyo Pokpang OFW. Ito, naki-road trip kami uli kasama si Beginners. Sobra pong makulilim ang buong Abu Dhabi, Pokwang OFW. May parak. Ang parak na lagi sa gilid. Ayan, sobrang makulilim po ngayon dito kasi umulan po kanina. Pero ano naman, hindi naman siya traffic. Ano naman siya, smooth lang. Smooth lang tayo ngayon. Ayan. Malaki lang talaga ang kalsada ng Abu Dhabi. Basta UAE. Super ganda. Ano ba yan? Ang tuwak. Pineapple Building. Ano ba itong Pineapple Building na to? Bahar Tower. Bahar Tower. Ano yan siya? Hotel and Residence. Ang original talaga name niyan, Bahar Tower. Kaso lang, yung mga Pinoy, pinangalanan na pineapple. Kasi parang nga naman siyang pineapple. Pineapple. Dalawa yan na building na yan. Dalawa. Pineapple Building. Mga pinapangalanan ng mga Pinoy. Pero ang reality niyang pangalan is Bahar Tower. Ano yan? Residence and hotel. O diba? Ayan po. Madilim ang iyong paligid. Gabi walang hanggan. Dito may hidden camera dito. Diyan sa right side. Ayan o, kita mo? Oo nga. Ba't nakatakip? Inulan, pero kahit inulan yan, go pa rin yan. Oo nga, kasi sensor naman siya. Naka ano yan dyan, naka built in yan. Umaga, gabi, naka built in yan. Ano tayo, tunnel. Ano yung ano na yan, tulay na yan? Ang tulay na malapit sa trabaho ni... Hindi yung tulay na lagi natin nakikita na malapit na matapos. Ayan, tapos na. Pinturahan na nga eh. Yan ba yun? Yes, yun siya. Yung sa Delma Street, Fatima bin Mubarak Street na Ay, ngayon. grabe, tinanggal na yung mga ano, no? Yes, tinanggalan. Pininturahan yan. Dumaan ako dito isang araw. Kamay mong hindi ko makita ang barricade. Meron. Nung nakita ko yan ng isang araw, nagpintura. Yung tulay natin laging inaabangan ba? Na kailan matapos. Ayan, tapos na talaga. O diba? Itong taon. Grabe. Buksan na yan. Bilis. Bilis lang. Banda talagang mapera.
Money works. No corruption. Kaya pa. Pag walang Tingnan mo naman sa Pilipinas. Ngayon, binubulgar na nila Roque, nila Sash. Grabe ang gastos ng mga senador at congressman. Biruin mo, daming naghihirap sa Pilipinas. Hindi lang daming nagugutom. Hindi mo yung naghihirap kasi hindi naman sila nagtatrabaho kasi mga tamad. Yung mga project na dapat umuunlad ang Pinas. Kaya nga, saka yung mga hospital, mga government hospital, hindi maayos, hindi madagdagan para alam mo yung mga health ng mga Pilipino. Wala yumayaman, lalong yumayaman, kaya nakikipagpatayan talaga sila para maging politiko lang kasi milyon-milyon ang nakukulimbat nila saka hindi lang certificate lang kuha na nila yung pera nila. Tapos sabi ni Roque, yung iba cash pa. Cash, imaginin mo, cash. Sana all. Correct. Pero tapos yung mga paaralan sa mga probinsya, yung mga daan papuntang school, nahihirapan ng mga teacher, mga estudyante. Kailangan pa ng mga vloggers para lang maabot yung mga naghihirap, mga may sakit para matulungan. Paano kung walang vloggers? Walang magbubuking. Kaya nga piruin mo sila, milyon-milyon, lang. Wala namang ginagawa. Lagi lang paupo-upo dyan sa na yan. Sa Kongreso. Mga binoboto kayo ng mga tao. Binoboto kayo para pahirapan yung mga tao. Kayo? Dapat talaga, imbestigahan yan. Tama sila kay Digong. I-audit yan. Tinitira nyo si Sara. Kasi threatsan nyo si Sara Samantalang napaka-husay na saka magkano mayor at saka president. Magkano lang yung na confidential fund? Pero confidential fund, ginagamit naman sa maayos yun. At saka hindi, siya, na-audit siya na kailangan ng mga proof na talaga. Yung sa kanila, sila lang, mga sarili lang pala nila nag-audit. Doon, pag si Sara i-audit, pag hindi si Sara, hindi i-audit ang ibang mga department. Yun? Kay Sara ginamit sa education. Kaya nila tinitira kasi si Sara kasi nga gusto talagang ni Sara masolve yung pagre-recruit sa mga estudyante ng mga NPA kasi ng mga NPA. Naku, taga-probinsya kami. Kasi sila ang pag-asa ng bayan. Nagiging sila ang pumupuksa sa bayan dahil na tataniman ng mga hindi magandang sa mga pag-iisip nila. Paano ulad ang Pilipino? Kawawa mga bata. Kaya dapat talaga suportahan si Sara. Mga kababayan, suportahan natin si Sara, si Bongbong. Para rin to sa future ng Pilipinas, para rin to sa atin. Huwag natin hayaang magtagumpay ang mga rebelde. Correct. Kayo naman mga rebelde, grabe, kayo hindi ba kayo nag-iisip? Yung mga amo ninyo, mga nakahiga sa kutsyon, naka-aircon, kumakain sa masasarap na restaurant, nag-a-abroad. Mga anak na sa lahat na sa abroad. Kayo, nagpapakamatay sa bundok, kain ng kamote, nagkakasakit dyan, namamatay. Lakad dito, lakad doon. Hindi nyo naiisip yun? Paano naman napakasarap yung mga galamay na sa Kongreso? Kung hindi ba namang mga ogag talaga Sinabi mo pa. Mag-isip-isip rin pag may time. may hirit.
Hindi, para rin yan sa Walang isip inyo. na laso na sa bakukan. Pero mo, pakikibaka. O asan ng mga pinuno? Ayan, pakikibaka sa aircon. Sa mga masasarap na pagkain. Sa hotel. Oh, si Juma Sison natigok na lang. Natapos ba yung pinaglaban niya? Kaya pa. Oh, ang dami niya pinahirapang mga NPA. Oh, papatayin niyo pa yung mga sundalo, yung mga kung ano-ano yung mga sinusunog nyo na mga ewan ko sa inyo. Saan yung isang cellphone matawagan si Ma'am siya? Ay, touchdown na tayo eh. Touchdown na po kami. Ano po muna kami. Mamaya na po uli. Bye-bye.